So ayan na po yung saging. Anytime po ay pwede na pong harbisin to. Yan o ang lalaki o. Malalaki siya dahil unang bunga yan. Yan naman yung lime. So, maliliit siya dahil sumasayad po sa lupa. Ayan o. So, babaguhin ko yung pag-angat ng katawan. Kailangan papuntang taas. Dati kasi pinuputol ko yung sa baba. Yung puno niya. Ayan o. Kaya pag namunga, nasa baba lang sumasayad po yung bunga niya. So, hindi masyadong lumalaki. Ito nga o. Hanggang sa nasira na lang siya dahil hindi siya masyadong lumaki. Tumatama siya sa lupa. Pero pinambibinhi ko po to para may kasunod akong itatanim. So yan naman yung saha ng saging na namumunga. So yan na ililipat ko rin yan kung may time ako. Mayroon na po akong nilipat dito. Ayan o. Para maghiwa-hiwalay sila. Galing po siya rito. Ayan, mayroon pang isang maliit o. Ito naman ay lakatan. Dati nung tinanim ko to ay ganito lang siya kalaki. Ayan, may anak na siya. Mataba. Ito bayabas imported. Ayaw ko na sanang itanim dahil marami na akong puno. Kaso sayang naman kapag pinatay lang. So nilagay ko rito para pag sakaling nabuhay, maalagaan na lang din. Kasi itong area po dito, itong pader na to, pagdating po ng tag-araw ay napakainit po dito. Kaya dinamihan ko ng dinamihan ng pananim dito para hindi masyadong mainit at may masisilungan dito. Ayan, may langka nga rito. So pag lumaki to, maganda na dito at malilim. Mayroon pa rin bayabas. So imported din to. Ito naman ay kalamansi. Kasi itong kalamansi na to ay papatayin ko na sana, kaso nanginayang ako dahil kaysa papatayin ko, so itatanim ko na lang dito sa gilid. Pero katagalan po ay nakarecover siya. Tumaba siya ng tumaba. Kaya aalagaan ko na rin ang gusto to. Kasi nasa gilid. So sasaluhin niya yung init dito sa pader. Para medyo malamig yung singaw ng
pader na to kasi napakainit po pagdating ng summer dito. Ito nga area na to. So mayroon akong salo ng saging nung kasagsagan ng bagyo kasi baka tumba ng bagyo itong saging, sayang naman. Ito po yung kalamansi na tatlo. Tinrim ko ng tinrim dahil masyado pong maraming sanga at lilimitahan ko sana papuntang taas lang. Kaso ayan no, tumubo na naman dito sa baba. So hayaan ko na lang to. Baka magtampo na to, mamamatay siya. Sayang naman. Ito po yung kasabayan, kaidaran nung maliit na kalamansi na yon. O ito sila. Tinrim ko ng tinrim yung mga sanga niya kaso ayan tumubo pa rin. So hayaan ko na yan. Baka mamatay sila. Ito naman yung lemon. Naka-recover na siya, nagsasanga na siya. Napakatagal mag-improve ng niya, katawan. Pero ayan o, tumubo na yung mga sanga. Ito naman yung isang saging na lakatan. Siguro malapit na mamunga to. So ito po ay kasing laki lang yan dati nito. Ayan o, may na siya, may anak na at mayroon pa isa. So alagaan ko po ng maayos to dahil lakatan po to. Masarap na saging to. Ayan, guyabano. Ganon din, nakatrim din yan. Kinontrol ko yung paglaki niya. Kasi pag hindi ko kinontrol yan, tatawid po doon sa kabila. So hindi na po, ibang lote na po nasa kabila. Ibang bahay po yan. Kakahiya naman na tumatawid dyan yung mga sanga. Kaya kinokontrol ko siya. Ayan o. Kailangan dito lang papunta sa area ko. Pero malapit na rin siguro mamunga to. Ito naman yung suha. So, mataas na po sa akin. Ayan o. So mayroon naman akong mga rito, talbos ng kamuti, anytime na pwedeng gulayan. So ayan po, mayroon ding rito, alokbati. So para hindi po kumalat ng kumalat, so titriman din po to. Tinitriman ko, ayan o. So dito lang siya. Kapag hinayaan po natin yan, kakalat ng kakalat po yan dyan. So marumi na po tingnan. So ayan pa, mayroon pang tumubo dito. Ito naman yung papaya. Yan, namumulaklak na siya. So marami na po akong tinanim na papaya dito kaso namamatay. So itong area lang po na to dito ang pwedeng mabuhay. Ayan. So dito lang po ang pwedeng mabuhay. So lahat po halos inikot ko na yung paligid ng bahay ko. Lagi pong namamatay. Dito lang po yung nabubuhay. Liban na lang nung una ay nabubuhay sila, pero sa ngayon po hindi na basta-basta nabubuhay. Parang ayaw po yata ang mabuhay doon sa mga mababang pwesto. So ito po, mataas po itong pwesto na to, kaya dito po siya nabuhay. Ayan, may mga pataba yan na organic po yung mga pinag-anuhan natin ng itlog.
balat ng saging. So yan po yung nilalagay ko. Ito naman yung mga lime na binhi ko. So anytime po na mayroon pong hindi maganda na yung pagbubunga, so ito po nakaprepare na siya. Ayan, kukuha lang po ako dito ng magagandang puno. So ito, papalit ko po doon sa mga non-productive na ano, hindi na masyadong namumunga na lime tree. Ayan po siya. Ito naman yung kamyas. Ayan o, dati ay mataas na to. Halos sumabot na po doon. Pinutulan ko siya para wag masyadong tumaas. Ayan o, nagsanga na siya. Nililimitahan ko lang po yung pagtaas ng mga puno dito sa mga pananim ko dahil alam naman po natin pagdating po ng bagyo ay masyadong malakas. So sayang po, mapuputol lang yung mga sanga. So kaya maaga pa lang kinokontrol ko na siya. So itong saging po anytime ay pwede na pong harvestin to. Ayan o, ang lalaki o. So mayroon pa akong lime dito. Ayan o, mga bunga dito. So pag na-harvest ko na yan, so ito na po yung i-stay ko na po sanga. Patataasin ko. Ayan, yung mga laglag po na yan ay ginagawa ko pong pataba rin yan. Hinahalo ko po sa pinandidilig ko na tubig. Nandoon na po yung mga balat ng itlog. So inahalo ko pa sila kaya hindi sayang. Ayan. Ayan. Nakikita nyo po sumasayad siya. So nababansot po yung bunga kapag ganun. So kailangan po talaga mataas. Ito po kagaya po nito. Ayan, mataas siya. Kaya lang ito pag naging bunga naman yan ay tutumba to. So tutuling ko na lang po to ng kahoy dito. At least isang straightan lang po, isang ano lang po no. Pag marami, so marami po sasayad. Katulad po nito sumasayad dito. Ang dami na po bunga dito na nasira dahil sumasayad lang. Dahil pinutol ko po kagad dito sa baba. Ayan. Dito po pinutol ko siya kaya ganun po yung nangyari. Ito naman yung mga sili ko na dati maliliit pa nung mga nagdaang buwan. Ayan po, maraming bunga. Kapag may hinog po siya ay agad ko pong tinatanggal para gagawing binhi. Kasi nauunahan po ako ng mga ibon. Kinukuha kagad nila. So kapag may mga binhi na ko, so ayan po yung mga binhi ko. Binababa ko lang muna dito para mabilad din sila. So ito naman yung kabilang side. Ito naman yung bayabas, mga imported. So mataas na po siya. Yan naman yung
money tree. At ito po yung suha po. Malaki na po siya. Hindi po suha to, parang orange. Siguro malapit na po mamunga to dahil nawawala na po yung mga tinik sa katawan. So yan daw po yung palatandaan. So ayan po yung lime. Nakikita nyo po. Maraming bunga pero yung iba sumasayad. So ito po may ano na. Pero pambinhi po to pag ganyan. Pwede po yan. So ayan po yung mga kasunod. Once na pinutol ko na itong mga puno na to, pag hindi na masyadong namumunga, so ito na po yung mga nakasunod. Ayan. Ito yung imported na bayabas. So malaki na po siya. Malalaki po yung bunga nito. At sa labas naman po ng kalsada, sa gilid ng daanan ng, so property ko pa rin po yan, pero nasa labas po. May tanim naman po akong atis para malilim po pag sakaling gustong umano dyan, sumilong. May biyabano rin ako sa labas. Ayan o. So itong ano ko ay malaki na rin, rambutan. So yan din po yung mga sili ko. So pambinhi po yan para hindi ako nawawala ng mga sili rito. Yan. Kasi anytime po pag mayroong time po na kailangan natin gumamit niyan sa mga paghalo sa niluluto. Kailangan po natin yan. At hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.